Kasama doon, yung pagbubuo ng similya, kung tawagin natin egg cell. Yung egg cell, magmamature. Pag na-matured at hindi siya na-meet ang sperm cell, matutunaw siya. Pag natunaw siya, yun yung magiging menstruation ng so man, di ba? Kaya pag nag-develop ka ng polycystic ovary syndrome, ibig sabihin, nagkaroon ka ng irregular menstruation. May mga time na hindi lumalabas yung dugo. Dahil hindi siya lumalabas sa panahon, dapat siya lumabas. Yung katawan natin, automatic. Kukulungin niya yung mga dumi. Magpo-form siya ng socket of blood and water. Yun yung PCOS na tinatawag. So parang mga nakakita na kayo ng katok ng aso, yung pulgas, yung malaki na. Hindi yung pulgas na maliliit, yung malalaki, yung parang grapes na yung may dugo. So parang magkakaroon kayo ng ganon sa dugo ng inyong ubat, parang garapata. Pero mayroon mga socket of blood and air. And then, pag hindi na-address yun, pag hindi siya na-address, yung Hindi, parang... Pag hindi na-address yung polycystic ovary syndrome, magkakaroon siya ng mutation. So, pag nagkaroon ng mutation, titigas siya. Pagka tumigas siya, magkakaroon ng tinatawag na metabolic problem ng cell sa loob. Magkakaroon siya ng second stage, which is metastasis. Nagsasama-sama sila. Pag nagsama-sama sila, unti-unti, magiging kasing laki ng buo, kasing laki ng holed, kasing laki ng bola. Kasing laki ng bola ng basketball, kasing laki ng bola ng aabot yan ng mga kilo na ang pinag-uusapan, hindi kasing kilo. Pero usually, kapag ka na yan ay nasa between 8 to 15 cm, pwede mo nang ipa-opera para tanggalin. Yun nga lang, yung pagtatanggal ay hindi siya garantiya na hindi na babalik. So, babalik pa rin siya. Kasi nandun na siya nakarugal. So, pwede niyong gawin, may natin pag-uusapan. Kasi wala na tayong 50% ng So, may mga component doon sa product natin na magiging helpful sa'yo kung ayaw mo magpa-opera. Kasi may mga taong gano'n. Tama. Diba, mayroon kang hyperthyroidism. Ayaw mo magpa-opera kasi takot kang ma-damage yung voice box o bigyan yung larynx. So, nagtitiis ka na lang. Hanggang sa nagkakaroon ng mutations, nagkakaroon ng metastasis, ito nagkakaroon. So, ang maganda po niyan, ito lagi ko ito sinasabi sa lahat ng pagkakataon. Huwag na huwag niyong pababayaan yung sarili niyo kahit sa mga maliliit na bagay lang. Huwag na huwag niyong tinitipid ang mga sarili niyo. Kasi yung katitipid natin, sa totoo lang, minsan hindi naman tayo nagtitipid. Mali lang yung mga priorities natin sa sarili. For example, uminom ka ng vitamins. Sasabihin, ay, mahal kasi ang vitamins. Bili ko na lang ng ulam. Pero kaya mo bang sabihin yun sa... O sige, huwag ka muna mag-load sa cellphone ngayon. Kasi bibili muna natin ng ulam. Kaya niyong gawin niya? Hindi. Definitely hindi. Tama. Kasi yung mga cellphones ninyo, walang silbi ko, walang load. Tama. Sa totoo lang, mas madalas nyo pa yung kasama yung cellphone nyo, mas madalas nyo pa kausap yung cellphone. Kesa sa kausap nyo yung network. Tama. Dali yan. Now, majority po ng sakit ng tao is self-inflicted. Ibig sabihin, kagagawan lang din. Nag-uumpisa na kami press. So, mamaya po, during presentation, kinig ka, may mga bagay ang i-discuss doon, mga component ng products natin, 4 lang